sumasabay, may nakita kaming tao, tumatakbo, papunta dito. Realize ko na ang takbo namin mabilis and nakakahabol siya. Yung umahabol sa amin, nanlilisik yung mata niya, meron daw 4 na nawawala. And yung sinisisi nila, parang running man. Tinuturuan kami paano magbasa ng tao. Kilos ng tao nababasa namin. Pagsasalita ng tao nababasa na, pagtingin ng tao nababasa namin. Pinaka-exciting dun sa part na yun yung disguise. Iba-ibang laro ang pwede mong gawin. Ala ninja rin, no? Tingid sa kaalaman ng mga Pilipino ngayon, na napakadaming mga tagong halimaw. Yung regalo ng pagtulog sa gabi ng mahimbing, utang na loob natin yan doon sa mga gumagawa ng paraan para mahuli yung mga kriminal. Pero ang pinaka-crazy is yung dinadala kami, paranormal yung pupuntahan. So, sa Yellow Department kung nasaan ako, priority namin yung mga paranormal. Sa iba, tatawanan yun, pero yun ganun Natira sa amin lahat mga matitibay na kasi nagbaback out Naglaban siya, akala niya hindi seryoso yung Malacanang. Tignan mo likod ko palagi. Bro, hindi mo alam kung ano yung naranasan ko dito. Inabol ako dyan, bro. Lalaki na itim. Nanginginig ako nun sa takot, tumakbo ako nun. So, kailangan maging biktima ka para mahuli mo siya. Nag-iiba-iba kami ng anyo. Malaaswang din po kami. Ang sponsor natin ngayon ay HypeHive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahahanap at paano sila mabubook. Masaya kaming makipag-partner sa HypeHive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito! Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Ano ko lang po kayo, paano po makapasok dito bilang detective officer? So, yung dito kasi sa bansa natin, ang mas sino-honor kasi nila yung, mas nire-respeto kasi or kilala yung mga PNP, no? Pero actually, pare-parehas yan or sabay-sabay yan, lalo na pag nag-hiring. Doon sa Krami lahat, ang hiring kasi yan Actually, yung namin, yung umawak sa amin is yung social na sa Krami rin yun. Yun nga, nung time na nag-open yan, tinawag ako ng aking tiyo na parang umampon sa akin sa Bicol. Sabi, "Uy, punta ka dito." Kinabahan ako. Sabi ko, wala. Parang may issue na naman na yun sa akin to. Parang may hindi ako alam na issue na pinakuluan na naman na baka pinatawag ako dahil doon, di ba? Kinakabahan ako na pumunta doon. Nandito sila sa Manila noon. Nung pumunta ako doon, kinuusap ako masinsinan. Ang sabi sa akin, "Noy, hiring. Open ngayon ng training para sa mga detectives. Baka gusto mo." Sabi ko, "O sige po. Kung paano ba? Baka hindi ko kaya yan." Sabi ko ganun. Nung nandoon na, nagulat ako kasi parang sabi ko, na-try ko maging guard Sabi ko, na-try ko maging guard. Pero sabi ko, yung detective, try ko rin. Sabi ko, baka, baka para experience ba? Sabi ko, baka parehas lang kasi Sosya ang may hawak Padpaw tsaka Sosya. Nung time na yon, sabi sa akin ni Tito, kung buwang loob mo, siyempre medyo mahirap din. Nag-undergo rin ng medyo strict na training din Mahigpit talaga. Kayanin mo, sabi sa akin. Prepared ako niyan. Nag-gym ako niyan. Pinrepair nila ako ng 2 months Gym ako niyan. Mentally, syempre pinrepair ko yung utak ko. Hanggang sa nung nandun na ako sa training, ginawa akong commander kaagad. Nung kasi nagpuputuhan Sino gagawing commander? Sabi ko, wag ako Ako, ayoko. Sabi ko. Tapos ginawa akong commander. Sakto, ginawa akong commander. So, that time, yung squad namin, ako ang commander. Tapos nung naranasan ko na makisalamuha dun sa talagang galing ng mga ahensyang legit, yung galing ng PNP, galing ng military, tapos bumaba sila dun sa ahensya namin. Kumbaga parang mas pinili nilang maging detective na lang. Bakit? Kasi ang PNP may padrino system. Pag police ka, may padrino system. Kung ano yung inuutos sa'yo ng mas mataas sa'yo, superior sa'yo, hindi mo pwedeng baliin yun. So, ganun. Bumaba sila ngayon kasi no choice Or may nagawang something. Kaya ganun. Si militar, may mga, rin ako, naging kabatch ako na militar, na Navy, Air Force, yan. Coast Guard, yan.
May mga kasama ko doon, may mga kasama ko teacher, iba-iba kami doon eh, lawyer. Yung expertise namin, ngayon, natututo kami sa isa't isa. Kasi trabaho kami doon ng ano eh, parang nag-training kami doon na parang hive mind ba, yung parang iisang utak lang kayo. Tinrain kami na maging hive mind. Ganun ang detectives eh. Tinetrain kayo na maging hive mind, iisang utak kayo. Hindi kayo pwedeng bukod-bukod. Kaya wala kaming padrino system kasi kaya nagkakapadrino system is para makontrol mo yung subordinate mo, yung mas mababa sa'yo. Nangyari sa amin, hive-minded kami. Ang flow ng trabaho namin, walang problema. So, ayan nga, dumating doon sa punto na nahihirapan sila Abelgas na puntahan nyo sa Nueva Ecija kasi nagkaroon ng issue yun eh. That time, training pa lang ako noon. In training ako na... Kung GT niya po ito, itong time po na to. ano ako nito, malapit ako malapit ako graduate. Ano na lang, 1 month na lang graduate na ako. Ito parang test po sa inyo, parang ganun po. Hindi naman. Actually, wala ako nun. Parang narinig ko lang yan. Kasi, yun nga, in training pa lang ako niyan eh. Yung mga sumalang dyan, yung mga nag-imbestiga doon, mga ahead sa akin, yung mga superiors ko na ngayon yun eh. Tapos ang nangyari, kasi nga, dinadala kami kung saan-saan lugar. Dinadala kami sa masukal, dinadala kami sa mga critical, dinadala rin kami sa mga background checkings, yung mga ganyan. Pero ang pinaka-crazy dun sa part na ginagawa namin is yung dinadala kami, paranormal yung pupuntahan. So something na hindi normal, something na hindi pag-aaksaya ng oras ng ibang ahensya, like ng PNP or ng NBI, hindi yung ibang issue na ganyan, hindi pinag-aaksaya ng oras nila kasi parang kwentong hakaka o kaya baka pagtatawanan lang talaga. Yung nung time na yan may sinend na tauhan ng ahensya namin, sinend doon sa part sa Nueva Ecija para i-confirm yung hunch nila na yung inaala nila na may aswang. Pagpunta doon, yun nga, balita yung magkapatid, kinain yung bayaw. Bayaw nila, kinain nila. So, kung taga doon ka sa Nueva Ecija, iisipin mo na totoo yun. Parte ka ng hysteria nila eh. Parte ka nung kaisipan nila na may aswang talaga. Pero outside that area, mapapaisip ka, may aswang ba talaga? So, nung pumunta doon yung aking mga superior nung time na yun, sila nag-confirm nung hinala, tsaka gustong makuha ng team nila Abelgas ng time na yun kasi yung balita, yung formasyon, kung totoo nga. Then na-squeeze nila, lumabas yung katotohanan, yun nga, parang pinagtulungan na patayin yung bayaw nila. So parang kanibalismo yung nangyari. Kanibalismo pero hindi aswang. Sa inyo po, nung kumari nag-graduate na po, may mga ganun po bang cases na pinapapunta po kayo? Parang paranormal pa rin. Oo. Kasi ako yellow department kasi ako. Ano po ibig sabihin? So ganito, may red, may green, may yellow, yan, may blue. Specifically dun sa yellow department kung nasaan ako, mas priority namin yung mga paranormal. Kung sa iba tatawanan yun, pero yun ganun Mas namin yun, mas forte namin yun. Yung mag-distinguish ng real sa unreal. Kung may mapapatunayan naman bakit hindi, di ba? Usually po yung parang outcome ng, kunwari nag-investigate na yung outcome po ba talaga is parang supernatural? Paranormal ba talaga siya o tao talaga yung may gawa? Ito, kwento ko Kasi na ako nito. Nakagraduate na ako tapos unang salang ko. So, sabi ng team ko, kasi iba sa amin, layo-layo rin, yung batch namin, naglayo-layo rin. Nga pala, doon sa batch namin, from 325, habang tumatagal kami doon, nagiging 200, 100, 75, hanggang sa naging, yung pinaka-last, natira sa amin lahat mga matitibay na, kasi nagba-back out sa hirap ng training, 30 na lang, naging 30 kami. So, mahirap po talaga makalusot sa... Oo, mahirap talaga, mahirap. Kasi hindi yung yung physical, itutulog mo,
yung pagod ng training, yung ano, yung pero yung emotional, kasi titirahin ka sa emotional, tapos mental. Kasi meron kami kasama diyan, hindi ko na papangalanan kung sino, no. Ang nangyari, gabi in-house kasi kami, pag sabing in-house, natutulog ka doon sa mismong center, sa mismong agency. So, in-house kami noon. Sabi ng isa, parang tinatawag kasi ako ng misis ko. Sabi ganun, tinatawag ako ng misis ko eh. Ay ko, bakit? Kasi may magluluto daw ako ngayon eh. Baka pwede umuwi na ako. Sabi ko, bro, tinawag ka lang ng misis mo para magluto kasi hindi alam na dumiretso siya sa training. Pero, willing, talagang gustong-gusto niya na talagang mag-training. And may hindi ka naman dito basta-basta makakapasok. So kami, hindi kami pwede mag-refer, oy, gusto pumasok si ganito. Pasok naman ako dyan, hindi kami pwede mag-refer. Unless, galing sa mga may access doon sa agency namin. So, yun nga, ang nangyari, etong isa, ni-refer lang din ng isang tao na may access doon sa agency namin. Ang sabi, uwi na ako kasi si Mrs. pala andyan, hindi ako nagpaalam sa bro, nakapirma ka na kasi may pinipirmahan eh. Nakapirma ka na in-house ka and magbabayad ka. So may bayad kasi. May bayad yung training pag in-house. Pag hindi ka in-house, walang bayad. Pag in-house ka, may bayad yun. Sabi ko, tayo, nagpirma ka na ang babayaran mo is 50K. So 50K, at that time, wala naman akong 50K noon. So pupulutin yun. Starting lang ako doon. Tapos yun nga, parang mapipilitan ka magbayad ng 50K. Tapos yung iba pang expenses, lalabas pa yun, depende doon sa makukonsumo mo habang in-house ka. Sabi ko, kasi mag-aaral ka lahat eh. Mag-aaral ka ng law. Habang nandun ka, nag-aaral ka ng law. Yung nagtuturo sa'yo, professor talaga ng law. Tuturuan ka ng tactical. Lahat ng tinuturo sa mga militar and police, tsaka sa mga nag-aaral ng law, ituturo rin sa'yo. So, yung training package na yun, mahal yun. Kumbaga, anyway, fast forward na nga, natira na nga, ayun, nandun na tayo sa sa 30 na lang kami. Yung 30 kami, iba-iba kami binato na department. Meron sa Blue, meron sa napunta kami nung isa ko pang kasama, si Nene, tsaka si Scorpion. Napunta kami sa alias Scorpion, napunta kami sa Yellow Department. Ang primarily, ang hawak namin is yung mga kinukumpirma namin na mga issue ng paranormal, mga forensics, mga ganyan, mga issue na tatawanan ng ibang ahensya. So, doon kami pinapunta. Natawa rin ako, bakit ako dito nilagay? Kasi galing ako ng Green Department eh. Galing ako sa more on sa papers. Sa mga paperworks yun. Paperworks ng Green Department eh. Nilagay ako sa Yellow. Sabi ko, bakit ako sa Yellow? Sabi, hindi, doon ka nilagay ni Sir eh. Sabi ko, sige, wala naman ako magagawa. Hindi naman ako pwede kasi nagawa na yung papel ko. Kumbaga na doon na ako, nilagay na ako doon sa department. Planchado lahat ang documents namin, hindi ka pwede magpalipat, hindi ka pwede. Kung saan kayo lalagay, doon ka wala kang irereklamo dapat. So yun. Alam ba kung saan kami dinala, bro? Isa to doon sa mga, alam din to ng mga kaibigan ko eh, kasi nagbi-video ako eh. Nagbi-video ako pag nadidestino ako. Nadestino ako first time yan sa Maragondon. Nung time na yan, hindi ako naniniwala sa mga haka-haka, mga paranormal, no? Yung tropa ko, nung time na yan, syempre nag-video ako, ako. Kausap ko siya, nabobore ako. Sabi ko, bro, tinan mo may tao na sumusunod sa amin, tumatakbo. Nahahabol niya yung kotse namin, bro. Oo. Nakakatakot po. Hinahabol niya yung kotse namin. Tumatakbo siya. Yung kotse namin ang bilis din. Yung service car ng opisina kasi yun. Tapos sumasabay kasi nagharurot eh. Sumasabay, may nakita kaming tao galing sa left side, dulong-dulong part malapit sa four-way intersection. Galing siya sa dulo. Tumatakbo, papunta dito. Sabi ko, bro, yung kasama ko dun, Black American siya na Pilipino, may lahing, ewan ko, doon sa team namin,
tatlo kami na may lahi na half Filipino. Yung kasama ko doon sa kotse is Black American and Filipino siya, no. Sabi niya, "Bro, may tumatakbo." Sabi ko, parang hindi ko makita kasi nearsighted ako eh. Kung hindi, baka bata lang yan, baka manghihingi ng limos. Nung na-realize ko na ang takbo namin mabilis and nakakahabol siya, doon ako na nagtaka and doon ako natakot. Kasi sabi ko, paano niya nahahabol yung kotse namin? Talagang ang bilis ng patakbo namin. Then, eto na, lumalapit na yung imahe. Kasi nearsighted niya ako, hindi ko siya makita pag malayo. Lumalapit na tumatakbo. Paglapit sa amin, bro, kinuhanan ko yun, nakita niya. And naka-video. Nakakita nila. Yung umahabol sa amin, nakahubad. And ang nakakatakot doon, nanlilisik yung mata niya. Alam mo yung pag tinapatan ng flashlight yung mga hayop, nagre-reflect yung mata, yung ilaw. Ganun yung sumalubong sa amin. Kasi malapit na kami sa sibilisasyon kung tatawagin. Sa maraming mga store, maraming mga ilaw. Nag-reflect yung mata niya na nakakatakot. Kaya sabi ko, parang may something nga dito, kaya tayo dito nilagay. Eto pa. Pagbaba namin doon, nawala yung lalaki kasi tumakbo pa diretso papunta doon sa parang mga forest. Pagbaba namin doon sa kung saan kami magtutuluyan muna, magbabaraks, may lumapit sa amin na matanda. Tapos ang sabi niya, kilala ko yung lola mo. Lola ko rin yung mama ng mama ko, which is manggagamot ko. Sabi, kilala ko yung lola mo. Yung lola mo nanggaling na dito noon. Sabi doon sa lola ko. Kaya sabi ko, ano ba meron dito sa lugar na to? Sabi ko, kaya kami sinendoon na ang issue, meron daw talaga meron daw 4 na kabataan na nawawala. And yung sinisisi nila is yung parang running man, tumatakbo na lalaki, na pag na-encounter daw is ma-abduct yung tao o makukuha. Tapos, maraming mga meron pa yung salamin di ba, nakita mo yung sinend ko sa'yo, bro? Yung salamin sa forest na konektado doon kaya nung dinala kami doon ay ang dami namin na trumabaho kasi ang dami sumunod sa amin na team din. Tatlong team kami na sinend doon sa lugar para imbestigahan yung lugar. Na tigli 5 lang naman yun, kahit 3 team, tigli 5. Bawat isang team kasi consists of 5 to 6 members. Tapos 3 team yung dinala. So sabi ko, may something talaga na hindi kayang ma-resolve. Yun nga, parang mapamahiin pati yung lugar talaga, bro. Mapamahiin talaga yung lugar na alam nilang may something na doon kung tatawagin natin, aswang. Ganyan, no? Hindi niyo po na-resolve ba ito? Hindi namin pwedeng Bawal po yan. bawal ilabas. Kasi hanggang ngayon ongoing pa. Pero in your ano po yung parang theory niyo po ito? Aswang po ba talaga yun? O parang May misteryo na nangyayari. Ay, stereo po. Hindi, may misteryo. So, yung lugar na yun, nababalutan ng misteryo talaga na ang nandun na kami sa puntong puntong baka nga totoo. Nandun na kami. Kasi, yun, number 1, nakuha na namin, na-verify. Kasi need ng verification. Paano mabe-verify? Kailangan physical, ebidensya, kompleto lahat dapat yun. Physical, nakita mo, naamoy mo, narinig mo. Evidence, mga litrato, mga
videos, then kailangan meron ka rin kasama. Kasi mamaya, forge lang lahat yung mga ebidensya mo, wala rin. Walang power yung ebidensya. So kailangan may suporta lahat yung ebidensya bago mo sabihin na meron na nga talaga. So kami, kasi nga marami kaming trumabaho nun, nandun kami sa punto na masasabi namin meron nga siguro. Pero syempre, parang kung sa percentage na sa 70 to, di ba, 70, sa 100% na sa 70% na kami. Ganun. Pero yung 30% na natitira, yung natitira 30%, pwedeng basagin niya yung 70% na pinapaniwalaan namin kapag malakas ang patunay nito na hindi totoo yun. Lahat naman napapasok namin ng mga department, no? Pero hindi as in na doon kami nagtatrabaho. Galing ako sa Green, paperworks yun eh. More on kami. Kami nagre-receive ng mga documents na sinesend na halimbawa may mga agencies na nahihirapan, mga background checkings, doon yun eh, doon napupunta. Nung sabi ko, nagkakaroon ako ng problema kasi doon sa mga katrabaho namin sa Green Department, parang ginawa ng pamunuan, nilipat ako sa Yellow. Yun. Kasi may kung tawagin din, may competition din na nangyari. Lalo na pag bakante yung posisyon. Pag may mga nababakante yung posisyon na kailangan ng bagong papalit. Na-experience ko na yun, nandun sa Green Department, and eto nga, nasa Yellow ako, parang nag-iba yung ko. Sabi ko, ba't ako nandito sa Yellow Department? Sabi ko, parang ang hirap kasi parang yung mga napapanood nyo sa movie. Sabi ko, natatawa ako, yung mga napapanood nyo sa movie na pinapadala, lalo na yung mga X-Files. Parang sabi ko, parang papunta na dun yung trabaho ko. Sabi ko, kina-question ko ngayon kasi sabi ko, parang hindi ito yung pinicture ko na nagtrabaho ko, hindi ito sabi ko gano'n. Pero, may ibang department naman na nandun yung mga kaibigan ko, syempre nakakapag-inuman kami. Natatanong ko kung ano yung mga tinatrabaho nila. Like, example sa Red. Ano po yung Red Department? So yung Red Department, ito yung medyo critical. Ang mga nilalagay sa Red Department, sila yung mga may experience na sa ibang ahensya. So, andito sa Red Department sila nanggaling sa military, nanggaling sa PNP, especially sa SWAT. So, may kasama kami na galing sa SWAT, nilagay siya sa Red Department. Nung training kami, pangalawa siya sa akin sa command. Nung graduate na kami, nilagay na siya sa Red Department. Na ako naman, thankful ako dun siya nilagay kasi deserve niya yun eh. Porte niya talaga yun. Sa sila eh, sa gupaan talaga sila. So, may instances kasi na gumagawa o humihingi ng tulong yung mga ahensya, especially yung Malacanang. Nahingi sila ng tulong doon sa mga ahensya na nagbibigay ng serbisyo na katulad sa amin. Itong mga nasa Red Department, sabihin natin na nagpo-provide sila ng assistance doon sa mga panahon tsaka sa mga pagkakataon na hindi matutugunan ng puwersa ng kapulisan o ng militar. So, mag-i-example ako dyan, no? Merong responde nung time na yon ang Malacanang. May binaba na sulat, panahon to ni Tatay Digong. So, nag-request si Malacanang na merong mga tao na may matitinding connection. Nung time na yon, nililink sa dating administration na kumbaga may ginawa na something. So, nung time na yon, outside Cavite meron nung time na yun na tao, dinret niya yung buong town. Doon sa mga bar na yun, doon sa town na yun, napakadaming bar eh. Doon sa town na yun. Hindi ko nababanggitin kung anong province ko. Ang nangyari,
Yung taong yun na inimbestigahan namin, kontrolado na lahat ng bar, and lahat ng bar na yun, may suhol na binibigay sa kanya para hindi mahuli. Kilabot siya ng mga bar na pag, pag simpleng tao ka, wala kang pakialam doon. Pero, kapag inisip ko yun bilang isang, bilang isang law enforcement, yung taong yun, threat yun, kasi may ginagawa siyang something. Eto si nangingigil sa mga bar, hindi siya matigil. Kahit pulis nangingiwi na tirahin siya. Kasi ang dami niyang, meron siyang sindikatong hinahawakan din. So yun, isa yun doon sa mga tinrabaho na ng mga taga-red department. Itong taong to, nilapagan ng Malacanang to para itumba. Pag hindi ka sumuko, noong time administration ni Tatay Digong to, ni Tatay Duterte. Ang sabi ganun pag hindi ka sumuko, papatayin siya. So, ang nangyari, naglaban siya, akala niya hindi seryoso yung Malacanang, patay siya. And ang kawawa yung mga naiwan niya. Kasi napakadaming anak. Yung kaya ko nabanggit, kasi yun yung tinatrabaho ng Red Department. Ayun nga, yung pagkasabi ko, nung time na yun, PNP ayaw makialam. Ewan ko kung kaya nila banggain, pero sindikatong malaki yun. Doon sa outside Cavite ito na area. Kwento po sa amin, parang detective work. Meron naman, dami akong naranasan din kasi. Ano po, siguro memorable talaga sa inyo? Ay, yung pinaka-memorable. Eto, training ako, pero pinapalasap na sa amin kung paano maging detective ng time na yun So, dinala kami ng Tarlac din Tapos dinala din kami ng Rizal ulit. Kung saan ako nagturo tsaka nag-guide sa mga katutubo. So, dinala kami sa Rizal. May na-experience na ako before dun na kulto in aswang. Na yun napatunayan naman. Kasi yung part na yun hindi pa nakakatanggap kay Jesus, kay Lord. So yung part na yun ng Rizal, alam to ng mga manggagamot tsaka ng mga ng mga tao na may paniniwala sa okulto. Yung part ng Rizal na yun puntahan talaga ng mga kakaiba. Nung muli akong nilagay doon, sabi ko ayoko nang bumalik po pero wala akong magagawa. Wala akong magagawa kasi doon ako dinistino, no? Di sabi ko, bro, habang nandito tayo, watch my back. Sabi ko, may kasama ako, may kabady ako kung tawagin. May may kabady-bady ako na isang detective din. Kasi we work in pair. Nagtatrabaho kami, dalawa kami. So may kabady ako na sabi ko, bro, watch my back. Tignan mo likod ko palagi. Pag sinabing palagi, minuminuto lang. Minuminuto, kung pwede, bantayan mo ako. Sabi, bro, bakit? Bro, hindi mo alam kung ano yung naranasan ko dito. Sabi ko sa kanya. Di, doon sa sa part na yun, which is bundok. Bundok yung may community doon. Yung community doon, hindi masyadong na-introduce sa Kristiyanong pamumuhay. So wala silang idea sa simbahan. Wala silang, would you believe, sa Rizal, may ganun na lugar, di ba? Yung yung part na yun, kung saan kami nilagay, may istorya din doon na parang may matanda daw doon na parang nagnakaw ng bata. Galing sa isang community rin na malapit doon sa area ng bundok. Meron doong community din sa paanan ng bundok na ninakawan ng anak na nakita nandun sa poder ng matanda at ayaw na umalis. So may something. Baka yun yung dahilan kung bakit ako nilagay sa Yellow Department, di ko alam. Tapos, nung nandun kami, nagugulat lang ako. Sabi ko, bakit tuwing alas 6 may nagproprosesyon? Tuwing alas 6, yung yung sabi ko, hindi naman ako lumaki na every 6 p.m. may nagpo-procession. Parang weird, sabi ko. Hindi naman ganito sa Cavite. Sabi ko, hindi ganun sa Manila. Hindi ganun sa mga lugar na napunta. Parang dito, parang every 6 p.m. araw-araw may nagpo-procession.
Di one time sinundan namin kasi yun yung reason bakit kami nilagay doon eh. Kapag may prosesyon, ang mando sa amin, kapag may prosesyon, sundan nyo, ibalita nyo sa amin. So galing yun sa pinaka-main namin. Ang pinaka-main namin is nasa Manila. Sa Padre Pauro po yung pinaka-main namin. Sa tapat ng Supreme Court, no? Sabi ng main, kung ano yung makukuha nyo doon na info, huwag nyo na sabihin sa iba. So yun yung matinding ano sa amin. Makati yung bibig ko. Makati yung bibig ko. May mga kaibigan din ako sa ibang department kasi. So sabi ko, bro, andito kami, sinusundan namin yung sinabi ni sir na sundan namin na prosesyon. So yung sinundan namin yung prosesyon, alam mo bang nangyari, bro? Yung kinakatakutan ko na ayaw ko na balikan na burol sa Rizal, binalik kami doon. Doon sa eksaktong eksena na tumatakbo ako. Ito yung eksena. Sa ilalim, dito sa right side, farmland. Sa left side, ilog na bangin. Bangin, then ilog. Sa gitna is lupa na dire-diretso and elevated to parang burol yan burol. Papunta sa mga farmhouses. Binalik ako doon sa eksena na yun, bro, kasi alam mo ba nangyari sa akin nun? Yung before that na ilagay ako ng detection doon, ng agency namin. Hinabol ako dyan, bro, ng lalaki na itim. So parang ang kutis niya is parang kalabaw. Na ako, sabi ko nung time na yun, kasi may sakit din ako, trangkaso ako nung time na yun. Alam ng mga kaibigan ko yun, tsaka ng family ko, kasi naka-video call ako nung tumatakbo ko nun. Kita nila. Sabi ko, Lord, mamamatay na yata ako nito. Yun yung time na nagsisilbi ako sa simbahan nun, no? Tapos binalik niya ako doon sa sitwasyon na nandun ulit ako. Kasi sinundan namin yung prosesyon eh. Pagtigil namin doon sa part na yun ng bundok, sabi ko, wala, parang alam ko to. Nawala si prosesyon. Nawala yung prosesyon, bro. Nawala yung prosesyon. Walang ilaw, walang sulo. Wala yung mga tao na nakabelong puti. Wala yung mga batang hawak nila. Wala. So, andun ako sa sitwasyon ulit na kinakatakutan ko sa buong buhay ko. May kasama po kayo nun? Yung kasama ko nawala. Wala din. Kasi nauna siya sa akin tumatakbo eh. So, ako na lang. Bumalik yung eksena na tumatakbo ulit ako at may feeling ko may umahabol sa akin na naman. So, lumingon ako patalikod. Paglingon ko, andun na naman yung dug. Bug. Malakas na hampas sa lupa. Nakala mo malaking boulder na nahulog. Parang malaking bato o troso na nahulog ganun sa lupa. Sabi ko, Lord, familiar sa akin to. Tumakbo na ako. Nanginginig ako nun sa takot, tumakbo ako nun. Kasi second time na nangyari sa akin to eh. And something to na hindi mapaliwanag. Lumingon ako patalikod. Sabi ko, baka hindi na ako mabuhay. Doon sa area yun, makwento ko lang. Ano yun, parang ano ba siya? Parang forest spot, parang gubat-gubat ba? Oh. Forest spot yun, na yung part na yun is shortcut papunta sa isa pang bundok. Na yun, yung mga nakatira doon, ang sabi sa akin, huwag kang dadaan dito ng gabi. Kasi meron talaga nakikita doon, may something talaga na lumalabas. Kahit sila hindi nila matukoy eh. Pero sabi yun, matandang entity na yun na nakatira na doon talaga. Na sabi ko, paano babanggain niyo kung sinabi yung entity? Kasi ako, man of science ako eh. Medyo hindi po kayo nangyayari. Hindi ako naniniwala doon talaga. Kaya sabi ko, paano ko babanggain yan na naniniwala ako sa katotohanan at sa siyensya? Paano ako maniniwala ulit? Kasi minsan ko na naranasan eh. Mararanasan ko ulit. Baka mabaliw ako. Sabi ko kasi nagtatalo yung aking paniniwala. Nung malapit na ako sa bangin, kung saan, yung una kasi nangyari bro sa akin, parang mahuhulog ako sa bangin, yung una kong na-experience. The second time around, ganun din, mahuhulog ako doon sa bangin kasi very steep yung lugar. Pero this time, hinila na ako nung katrabaho ko. Yun yung nangyari. Takot na takot kami umuwi kasi siya yung hinabol. Kaya di ba nawala yung mga tao, siya yung hinabol. Sabi ko, bro, naranasan mo na, nalaman mo na bakit ko sinabi sa'yo na watch my back. Hindi ka watch my back, nauna ko pa sa akin. So nagkaiwalay kami, parang paikot kami ganun eh. Yun yung nangyari. At ito, yan yung mga parang isa doon sa tatlo
na pinakamatinding naranasan ko. Ano ba yung aftermath po na nasolve po ba? Nasolve po ba? Pinalabas na mga taga doon daw. Pero lips are sealed. Hindi na inelaborate kung ano yun o kung tao ba talaga, kung mga taga doon ba talaga, kung ano. Hindi na nabuksan o hindi na inelaborate. Si ayaw rin pag-usapan. And yung mga tao doon, hindi mo rin makakausap tungkol doon. Ano lang, curious lang po, usually po gaano po katagal, alam mo po yun, masolve ang isang kaso? Parang ano rin yan, parang nakikipaglaban ka ng kaso. Sa normal na kasuhan, yung issue na hinawakan namin, halimbawa, tungkol sa may tinutugis kami na na tao, halimbawa, pugante. Kalimitan ng inaano namin, mga pugante, mga pinaghahanap, mga nagtatago sa batas, mga 20 years na, like nung nakaraan kasi may 20 years ng tao kaming hinahanap. Parang kinailangan yung expertise ko ba? Kinailangan yung tulong ko nung kabilang department. Kasi 20 years nang hinahanap galing Samar yung lalaki. Nang isa ng iba-ibang babae. Pinatay niya. Tinatapon niya yung bangkay. Parang Na siya, no? So, anong nangyari, kinailangan yung expertise ko, nahuli siya namin through Facebook. So, paano mo huli? Hindi, magpanggap ka na, kasi interest niya, ganito kasi, paano mo mahuli sila? Bigyan ko ng example sila, no? Criminal mind Paano mo mahuli yung kailangan maging biktima ka. So, kailangan maging biktima ka para mahuli mo siya. So, nagpapanggap kami na babae, na dalagita. Nagpapanggap kami na ganyan. And merong ways kami para magpanggap na iba-ibang tao. Nag-iiba-iba kami ng anyo. Malaaswang din po kami. Nag-iiba-iba rin ho kami ng anyo. Marunong kami mag-disguise. Pag nag-undercover work po kami, yun yung maganda sa amin kasi nagbabago-bago yung ano namin. Meron kaming department din na doon, dedicate doon. And nagsiseminar kami palagi doon kasi nagbabago ng tactics every Kasi yung mga tao, dahil sa social media natututo, uy, ganito, pag ganyan yung ganyan yan. Pag ganito yung ginagawa, ganyan yan. Kumbaga natututo si tao, nabubunyag yung cover ng isang tao na gumagawa ng investigation. Minsan, parang yung magic, di ba, sa magic. Wala, paano nyo nagawa? Tinuro na sa YouTube. Ay, peke pala yung magic. Kumbaga, ang tao natututo, doon sa social media, minsan masama na yung epekto. Kasi may mga trabaho na natatapakan. Ganun. So, ganun po kayo nagsosolve usually ng kaso? Parang kailangan nyo po mag-step sa utak nung... Kalimitan ganun. Minsan nagsusurrender na Pero mo nakakatawa. Minsan kalagitnaan na ng kaso, bigla magsusurrender si suspect or si criminal. Ngayon, yung nilaan na budget, tatawanan mo kasi naglabas ng malaking budget Tatawanan niya kasi, nasayang yung pera nung nagpatrabaho, kung sino mang ahensya o politiko o gobyerno nangihinayang. Kikita kami, pero doon sa part ng tao, ba't ka pala gano'n? Susuko rin pala. Yung may mga gano'n Pinabalik po ba yun o hindi na po? Hindi na. Nasa yun. Kasi dadaan muna yun sa pinaka-director. Baga parang kontrata na po siya na ito talaga. Oo. Dadaan mo, yung payment kasi dadaan sa director, then magbo-branch out sa amin. Oo, yun na yung pinaka namin. Tsaka commissions kami. Yung pagkakaiba namin sa sa mga patrolman, sa mga pulis. Oh. Pagkakaiba meron silang fixed salary sa amin, may commissions kami. Ganun ang namin. Tsaka kami, wala kaming benefits. Wala kaming benefits. Yan ang namin. Kaya nakakainis. Marami po bang mga, off the record lang, marami po bang serial killer dito sa o wala? Sa Cavite? Saan po? Dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Ganito yan. Kaya merong mga law enforcement na ahensya, yung police, sama na natin lahat ng nag-iimbestiga, mga NBI, intelligence ng militar. Kami, ahensya namin, mga detectives, nagtutulungan din kami na matonton yung mga tao na pinaghanap. Kasi
tingid sa kaalaman ng mga Pilipino ngayon na napakadaming mga tagong halimaw. Yang regalo ng pagtulog sa gabi ng mahimbing, utang na loob natin yan doon sa mga gumagawa ng paraan para mahuli yung mga kriminal. Hindi na namin yung kailangan na i-post, hindi na namin kailangan yung i-vlog, hindi na namin kailangan yung ibalita sa inyo. Kasi, yun nga, kami mga detectives, nagtatrabaho kami sa likod ng kortina. Pwede niyo pa po ba kami makwenta mga ways po ninyo para makahuli po ng pag nag-investigate po kasi Okay. po para po kayo kaso. Ano pa po yung ibang way pagka nag-investigate po? So may five na ano kami, may 5 principles kami ng pag-analyze, paghuli, tsaka pag-alam kung sino yung mga taong may problema, halimbawa sa pag-iisip. Kasi may mga kriminal na may problema sa pag-iisip. Sinasabi ng medisina, hindi sila kriminal kasi meron lang silang problema sa isip. Pero hindi, kriminal pa rin yun kasi may ginawang masama. May mga tao naman na for fun. Para lang May ganun po dito. meron. May ganun ng mga tao. Sa lahat yan, sa lahat ng lugar. Meron nga nakikipagsuntukan kasi nasasarap ang manuntok eh. May ganun na tao. Nakakahanap sila ng kaligayahan sa violence. Meron naman na mga tao na gumawa ng krimen kasi inutusan. Hindi nila gusto pero napilitan sila. May mga ganyan, iba-ibang klaseng kaso. Kami na nandito sa gantong klase ng trabaho, yun yung isa sa mga tinraining namin. So tinuturuan kami paano magbasa ng tao. Kilos ng tao nababasa namin. Pagsasalita ng tao nababasa namin. Pagtingin ng tao nababasa namin. Yun yung isa doon sa mga pointer, isa sa mga ginagamit namin na panghuli, no? Actually, yun yung parang pinakaano namin, alas namin eh. Second, gumagamit kami ng mga apps and tools. So, sa mga cellphone nyo, sa Google, sa App Store, makakahanap kayo ng mga apps na ginagamit din namin yun sa aming detective work, no? Tapos, disguise. Pangalawa yun, dun sa aming aming taktika sa paghuli o pag-iimbestiga. Nagdi-disguise po kami. Pang-apat, ito yung matagal nang ginagamit, kahit sino naman ginagamit to. Yung uhulihin mo sa akto. Ang tawag dito siyasat. Very important din yun, no? Tapos yung 5, yung intuition. Kailangan may intuition ka. Pag nandito ka sa gantong trabaho, may intuition ka dapat. Alam mo yung style ng isang magnanakaw. Hindi porket nakaintindi ka ng galaw tsaka yung tatlong una, yung basa ka ng galaw, ng isip, ng sinasabi, ng ano. Hindi ibig sabihin yan, gagana siya dito sa panlima. Dito, kailangan intuition. Kailangan meron din, inaaral mo yung isang particular na lugar. Ganto dito mga magnanakaw. Ganto dito mga taong may gumagawa ng kabalastugan. Yun yung panlima. So lahat yun pinag-aaralan namin. Yun sinusuportahan yun. Kapag binaliktad ka ng sitwasyon, most of the time binabaliktad kami ng sitwasyon eh. Yung gumagawa ka ng undercover, nag-undercover work ka, tapos ang ano mo, sa uli mababaliktad ka. And hindi ka pwedeng suportahan ng ahensya mo. Paano ang mangyari? So kalimitan sa ibang bansa naiipit. Ang nangyari sa kanila is sila yung nakukulong, nalilep out sila, hindi sila matulungan ng ahensya, hindi makagawa ng paraan yung ahensya para iligtas ka. So anong nangyari doon sa ganun na sitwasyon? Kailangan si detective is merong control doon sa kanyang strategy. Marami pang bagay eh. Pero masasabi ko, ang pinaka-exciting doon sa part na yun yung disguise. Ano po yung favorite part po ninyo? Kasi pag nag-disguise ka, doon makikita eh kung matindi ka talaga. Kung matindi ka talaga na detective sa disguise. Kasi sa disguise, iba-ibang laro ang pwede mong gawin. Yun yung, merong tinuro sa amin na through silicone. Maraming ways eh. Marami silicone,
silicone-based, masking, marami Ano po yung tinuturo. parang nagpapalit po kayo talaga ng Yes, may ano kami. ilong po bilang May ready na kami. May mga ready na kaming masks na ginagamit namin for this guys. Na yun. Oo. Ala ninja rin, no? Dalawa lang yung ninja o aswang eh. Basta alin man doon. Yun, na ano namin yun, na tutunan namin through training. Yun yung nakaka-excite ng mga parts. Pero most of the time, nakakabuisit yung maging detective. Kasi nga, mali left out ka ng ahensya kapag may time na mali yung diskarte mo. Hindi ka maliligtas. Kasi yung pinapasok mo ay teritoryong hindi pwedeng ano yun, ipagtanggol. overall po, delikado talaga. Delikado talaga. Kahit mga pulis nga sa mga kabaro namin na kasama rin namin na mga pulis. Kasi nagtutulungan yan eh. Nagtutulungan kami lahat, yung NBI, yung pulis, nagtutulungan lahat yan kasi lalo na kapag isang klase ng issue o isang target nyo lahat. So, nung meron nakapasok na dito sa bansa natin, nagtulungan lahat yan. Napakaganda rin nung gano'n na may harmony doon sa para makatulog na matiwasay yung mga tao. Balik po tayo dun sa sir, medyo. Meron ka pa pong dalawa pa pong kwento eh. Diba? Ay, dalawang kwento. Ito yung part 2 dun sa part 2 dun sa tinrabaho namin yung nakaraan, dun sa forest. Maraming ina-abduct na kinukuhan dalaga. So yun dun sa part na yun, nilapagan kami, ang sabi sa amin, matagal na tong issue na to, hindi pa kami pinapanganak, nandun na yung issue na to. Marami na walang babae doon sa lugar na hindi ko nababanggitin kung saan, no? Marami na walang babae doon. And yung mga babae, kalimitan na may kapansanan sa isip na nawawala. And sinisisi nila doon sa forest na yun yung nangyayari. Nung time na yun, tinulungan namin yung PNP doon sa lugar na yun. Kasi ni-request kami ng pamilya nung dalawang na-abduct doon sa lugar na yun. Sinasabi ko na-abduct kasi ang paniniwala ng PNP tsaka kami, kinuha yung mga dalaga ng tao. Tagito nagpapanggap na na kung ano man na nilalang siya, So yun yung paniniwala namin. Na nung time na yun, hindi namin alam, pangit pala yung namin, pangit yung entrada namin doon sa forest. Kasi sinalubong kami ng NPA. Totoo yan. Tagito, napadasal na nga ako ng mahaba kasi tinanggap ko na ng mga matay ako. Dinatrat. Ginanon kami. Sabi ko nga, baka isa sa amin namatay, isa sa amin natamaan. Pero hindi, lahat kami safe. And yun yung pangalawa. Yung pangatlo naman, antagan. Maganda yung nangyari dito nung Kaya ako masasabi na hindi ko makakalimutan to na pangyayari kasi maganda yung nangyari sa huli. Merong babae hindi mapatunayan kung sino yung and proud kami kasi kasama kami doon sa nakaresolba nung kaso. Malaking kaso to. Hinawakan to ng Supreme Court. Proud ako na sabihin na kabali kami doon. Hindi ko na didetalye, ayoko magbanggit ng pangalan kasi Medyo high profile po ba? high profile to eh. Ang sabi siyempre may mga involved na tao. Doon sa na-involved na tao, dalawa doon yung totoo na na-involved. Na hindi talaga pinakawalan din. Yun ang maganda, hindi pinakawalan. Pinagsisi talaga sa kulungan. Pero yung walang kinalaman, pinalaya. And sad sa part, and masaya doon sa parte nung pinalaya na pinagbintangan kasi hindi naman talaga siya. Maraming ganun na sitwasyon yung inosente na nadadamay. Depende rin sa depende sa administration. Yung pagka meron po kayong pinagsususpecha, may suspect, paano niyo po yun? Ano po yung parang red flag, yung parang indicator na yung tao? Oo. Pag meron kami nakikita something, ganito meron kaming yung intuition na may something sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na papakailaman namin yung buhay mo. Ganon. Sinusundan yung dalawa. O wala. Pag nakatip sa amin,
Pag merong pag may baksak, kung tawagin namin, pag may baksak, oo, meron, susundan talaga namin. Pero pag wala naman, hindi naman kailangan pa mangialam kami. Unlike ng PNP, talaga, very, sa enforcement nila, very, sila, stricto. Talagang kahit yung dumaan lang, kahit yung dumaan, wala naman talagang pakay yun. Pag-iisipan, kasi nga, yung safety ng lugar, o baka safety ng isang tao, yun yung inaano nila eh. Pero kami, wala naman kaming iniisip na safety ng lugar o safety ng tao. Kasi what matters to us yung yung objective namin matapos. Yun sa amin basta matapos mo yung objective tapos wala nang tanong-tanong ganun sa amin. Ang detection natin nang galing sa Pilipinas dala ng Koreans na linked sa CIA. Parang inadapt po dito sa... Oo. Na yung agency namin mapapagmalaki ko yung agency namin. Ang mga head namin noon tsaka yung mismong agency namin is branch ng agency sa Amerika, ng branch namin, ng agency namin na link sa CIA. Kaya maganda yung namin, pangalan ba ng agency namin. Pinopromote ni Sir Rapi Tulfo, hello. Paano niyo po minamanage yung stress na kasama po sa trabaho? Ayan, makakwento ko yung nakaraan, kaya ako napauwi ng Cavite. Nadawit kami sa iskandalo kasi yung dati kong area na kung nasaan ako lumalagi, may iskandalo na nangyari na syempre trabaho namin. Alam nga yung pagkalat namin na hoy kami, detective kami. Alam nga ipagkalat na gano'n, hindi mo pwede gawin, sira ang cover mo. May mga kapitbahay kasi ang ginawa, sinasadya talaga na sinasadya na magalit, sinasadya na Ang nangyari nung last time kasi sumasagot ako ng mga forward ng ahensya namin. Bago mangyari yung insidente, binisita muna ako ng dalawang agents din, dalawang detectives din. Di ang sabi sa akin, bro, mamaya magsasagot ka ng tawag. Sabi ko, wala, matutulog naman ako kasi wala pa akong tulog. 16 hours na akong gising. Sabi ko, tulog muna ako. Hindi bro, sasagot ka mamaya kasi tatanungin ka ng main namin. Tatanungin ka ng main. Ang sabi ko, sige bro, aantayin ko. That was 7 o'clock or 8 o'clock. May nag-inuman na nag-aamok sa labas. Di ang gulo-gulo. Ano bang silbi ko sa pamayanan? Siyempre magsaway, di ba? Sabi ko, mga sir, baka pwede namang hinaan. Sabi ko kasi may nagrereklamo na po sa homeowners. Sabi ko, aabot ba tayo sa reklamuhan? Sabi ko ganun. Hindi nakinig. Tapos 9 o'clock, magte-10 na nun, sinaway ko na. Sabi ko, mga sir, oras na po ng sagot ng tawag ko, magtatrabaho ako. Sabi ko ganun. Hindi ko dinisclose sa kanila kung anong trabaho ko. Nalaman nila kasi, siyempre, nang usisero yung mga kapitbahay. Sabi ko, magsasagot po ako ng tawag, baka pwede naman pong hinaan. Kasama na ng stress ko sa trabaho, lahat-lahat pumasok na eh. Siyempre, paano ako makakapag-concentrate sa trabaho? Alam mo nangyari bro? Yung kapitbahay, sumugod lahat doon sa gate namin sa area, sumugod lahat sila, mga lasing. Nag-amok, sakto, naka-video. Nung binidyohan ko sila, nag-inarte. Ba't mo kami binibidyohan? Ganyan, sabi ko, binibidyohan ko po kayo kasi ang sabi sa akin, tinimbre ko na ho kayo sa PNP, tinimbre ko kayo sa Lupon, sa barangay. Kasi hindi ka pwede ng pamilya na gusto mong ikasuhan nang hindi dadaan sa barangay. Di sabi ko, tinimbre ko na ho kayo sa barangay at sa PNP. Ang sabi ho sa akin, kuhanan ko kayo ng video. Dadaan tayo sa process po eh. Magbibintang ako sa inyo nung walang ebidensya. Bibidyohan ko kayo. Yun ang ginawa ko. Ang sabi sa akin, hindi, burahin mo yan, ganyan, burahin mo. Burahin mo, NPA ako. Yun ang pagkasabi niya. Na pinanghawakan ko, hindi ko pwedeng burahin yun, sabi ko eh. Hindi ko pwedeng burahin to dahil sinabi mong NPA ka.
Doon nagkarambura-kambola na eh, nagka-ano-ano na, gumulo na. May ano ko noon, may galing din ako sa doktor kasi sabi ko, nagpa-check ako, may tubig daw ako sa baga konti. Na yun, pwede naman kasi nung nakaraan, in-extract naman sa akin, okay na ako na. Pero that time, I was sick. Talagang baksak ang katawan ko, namayat ako eh. Dumaan kami sa iba-ibang lupon. Sabi ko yung oras na kinain sa akin, Diyos ko, Lord. Sabi ko, 5K na wala sa akin ngayong gabi. Sabi ko, 5K na wala sa akin. Sabi ko, may nyo ba yan? May bibigay nyo ba sa akin galing sa inuman nyo yung 5K nyo na nawala? Sabi ko, paano gagawin natin? Ngayon, tinret nyo ako. Alangang palampasin namin ng team ko yun na tinret nyo ako. Hindi ko pa palampasin. Kaharap si Mayor, galing kami ng munisipyo, ng lugar kung saan ako na destino. Kaharap ko yung Mayor, saka yung PNP kasi magkatabi yung Sabi ko, Mayor, hindi nyo pwedeng kampihan sila kasi ang mangyayari, madadamay kayo sa ikakaso ko. Kasi yun tatanggalin si ebidensya. Sabi ko, idadamay ko kayo sa kaso kapag pinabura nyo sa akin. So, nangyari, pagdating sa pulis, yun ang kasunduan. Then later on, sabi ko, wag na, hindi ko nakakasuhan. Kasi another stress na naman eh. Mag-hearing, sabi ko, ang kailangan ko ngayon, pahinga, magpagaling ako, tapos ang usapan. Sabi ko, Parang pag-management mo ng stress is lumayo muna sa... Oo, ganun ang ginagawa namin, no? So, lahat ng mga detectives ngayon ginagawa, lalayo kami. Babakasyon, Pahinga muna. pahinga. Yung mga trabaho namin, ongoing pa rin pero limited na. Hindi na sobrang intense. Parang forward na ng mga verify. Yun yung ginagawa namin eh. Tapos pagbalik po nyo po niyan, na talaga ulit. Oo, yun na ulit. Focus na naman. Katulad ngayon, madidestino na naman ako sa area kung saan ako madidestino. Sabi ko sa mama ko, Ma, pag nadestino ko, baka ka na naman, disturbuhin mo na naman yung trabaho kasi natawag siya eh. 3 oras na nga lang araw-araw yung tinutulog ko kasi 3 hours lang ako natutulog sa trabaho. Yun nga, nung umuwi ako dyan, stress na naman ako. Sabi ko, wala akong kapahingan. Sabi ko, ganun ang buhay namin. And ito, inisip ko na na to kasi, inisip ko ito na siguro hanggang pagtanda ko, ito na yung trabaho ko talaga. Parang hindi ko kaya isuko eh. Imagine ko yung panahon na mag-iiba ako ng linya. Hindi ko kayang bitawan. Ito na po talaga yung... Oo. Ito yung ko. Dito ako niligay ni Lord. Nagtitiwala ako sa kanya ngayon eh. Ito po, final na po. Bilisan lang. Ano po yung mensahe niyo po sa mga tao? Ayan. Mensahe ko sa mga tao, maging mapanuri kayo and mag-ingat din na hindi lahat ng tinitignan nyo totoo. Hindi lahat ng sinusuri nyo dapat nyo suriin. Kung kayo nagdududa kayo sa isang tao, gusto nyo may malaman kayo sa kanya, huwag nyo gagayahin kami. Huwag nyo gayahin yung namin, yung style namin. Know him or her personally. Kaibiganin mo. Maging mabuting tao. Tsaka unawain mo bakit siya ganun. And huwag manghimasok ng buhay ng iba. Kung ayaw mong panghimasukan yung buhay mo. Mapapayo ko rin na makinig tayo dun sa mga law enforcers. Tsaka nag-enforce na ibang ahensya. Kasi hindi nyo alam kung gaano kahirap yung ginagawa para makatulog kayo ng tahimik sa gabi. Yun eh. Yung sacrifices, may iba na mamatay sa linya ng trabaho nila para magkaroon kayo ng kapayapaan. Yun yung hindi alam ng mga tao na nagbibigay ng komentong masama. Especially sa PNP, especially sa amin, tinatawanan kami pag nalaman na detective kami. Tatawanan. Kasi walang may alam ng detective. Ang mga sundalo, sinasagad yung pasensya kasi alam nilang patient ang mga mga sundalo. So may mga taong abusado na gustong sagarin yung pasensya ng mga tulad namin.
na natutuwa tuloy kasi nagtatagumpay sila. Pero unawain nyo na hindi madali yung ginagawa namin. Yun lang. Mga kaibigan, malapit na tayong umabot sa 100,000 subscribers, kaya't wag na wag niyong kakalimutan mag-comment, like at i-share ang aming mga video.